Praise the Lord. Thank you, Elder AJ, for leading us sa prayer. Isa pong pinagpalang umaga sa bawat isa. Praise the Lord. Lahat po ng pinagpala magsabing, Praise Jesus. Praise Jesus. Tunay nga pong napakabuti ng Panginoon, kagaya po ng ating mga inawit. Amen? Sino po nakakaranas sa kabutihan ng Panginoon? Amen. Despite of all the troubles, the pains that we have and sufferings, lahat ng mga problema pong yan, masasabi po natin, God is good all the time. Amen? Even in bad times, God remains good. Amen. Praise the Lord. Sino po na-bless sa ating worship kanina? Amen. So, we are in the study of our identity in Christ. It is very important for us to know our identity in Christ. Nowadays, marami pong mga tao na hindi man nila alam ang tunay nilang pagkatao. Yung iba po, hindi nila alam kung saan sila papasok sa CR, pambabae ba o panlalaki. It's, iba po ang panahon po ngayon. At yung iba ho, sa ibang bansa, pagdating daw ng 13 years old, dun magdi-decide ang isang bata kung gusto niyang lalaki o babae. But we have our true identity in Christ. Lalo na po tayong mga Kristiyano. At napag-aralan po natin yan, the most important one na napag-aralan natin yung unang-una. I am a child of God. Sino po dito ang anak ng Diyos? Hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Napag-aralan po natin yan. Sabi po sa salita ng Diyos, ang mga anak ng Diyos yun lang tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. And this is very important. Because in heaven, pwede kang ligtas, nasa heaven ka, pero hindi ka anak ng Diyos, just like the angels. The seraphim, the cherubims, at iba pa mga creation po doon. I'm sure marami, pero hindi sila anak ng Diyos. Pero tayo, tagalangit na po tayo, anak pa tayo ng Diyos. Amen. Kaya nga po yung napag-aralan din po natin, yung I am a citizen of God, hindi tayo taga rito. And that is why we don't put our focus on the things of this world, kahit po bago yung bahay mo, yung negosyo mo, bago yung sasakyan mo. But we put our focus, the center of our hearts, on things above. Dahil tagalangit po tayo. Because we are children of God. At napag-aralan po natin, last Resurrection Sunday, it's about our new creation. Na tayo po ay nabago dahil po nag-resurrect ang Lord. Na kung hindi po nabuhay maguli ang Panginoon sa patay, nagsasayang lang po tayo ng oras dito. But we know na buhay po siya maguli. Whether sa Bible o sa mga history, do your research, na buhay maguli po ang Panginoon. Amen. Sinong naniniwala, buhay ang Diyos? Amen. Kaya nga po hindi sayang ang oras mo, kapatid. Now, today, ang ating pong last topic for this month is, I am a friend of God. That's why yung po mga inaawit po natin kanina, patungkol po sa pagiging kaibigan ng Diyos. Sino po naniniwala dito na kaibigan siya ng Diyos? Amen. Tignan po natin ang salita ng Diyos kung paano tayo naging kaibigan ng Diyos. John 15:15. I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends. For everything that I learned from my Father, I have made known to you. Let's pray. Our loving Heavenly Father, we just want to thank you for this wonderful Sunday that you have created. And we choose to rejoice today, Lord. Whatever circumstances na meron kami, Panginoon, whatever situation that we are in even right now, Lord, we choose to rejoice in you because you are good all the time. Even in bad times, you are still good. And we pray, Heavenly Father, through the power of your Holy Spirit, na maunawaan po namin ang iyong salita, especially being your friend, and how to be your friend, O God. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa, especially those, Lord, na first time po nilang mag-attend ngayon. I do believe it is not an accident kung bakit sila nandito. You have ordained this day for them, O God, Lord, so that you will encounter them. And I pray, Lord, na you will embrace them with your grace, with your love, and with your mercy.
And as I declare your word, Heavenly Father, let there be healing, deliverance, and salvation be upon your people today. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Lord. I'm sure kung di niyo po nakakalimutan itong verse na binasa ko, naging topic po natin to last month about yung serving others, serving Christ by serving others. Na may mga nasabi rin po natin na there are Christians, even pastors, na sinasabi po nilang hindi na tayo servant. So, mali po, no? Servant pa rin ho tayo kahit na anak ng Diyos ho tayo. Kasi dyan, hindi po sinabi ni Lord na you are no longer servants. I no longer call you servants. Kaya sabi dyan, I have called you friends. Kasi po, we are alive today to serve the purpose of God. Hindi lang po kami mga pastor ang mga servants. Each and everyone God has called into His kingdom are His servants. Kayo po ay kasama po namin naglilingkod. So mga anak ng Diyos ho tayo, pero hindi na ho tayo, hindi po ibig sabihin na hindi na tayo maglilingkod. Even si Paul, si John, si Peter sa kanilang mga sulat, sa mga introduction po nila, sinabi po nila, I am a bondservant of Christ. Hindi po nila pinagmalaki yung I am a child of God. Bagamat maganda pong ipagmalaki po natin, pero hindi po yung to the point na parang minamalit mo yung ibang tao dahil ikaw ay nakakilala na kay Kristo. Because lahat ng tao sa mundo, kahit po yung mga kriminal, mahal ng Diyos. Kaya hindi po natin dapat minamalit. At kahit sino pong tao ay gusto niyang maligtas. Amen? At yung ko pabukin or balaan po maranop na kayo. Praise God. Sa James 4:4, ang sabi po dyan, you adulterers. Matindi po itong sermon ni John dito. No? Kayong nangangalunya. Sa Bible po tinatawag pong adulterers yung pong ginagawang meron silang ibang Diyos maliban sa tunay na Diyos. So dito po sabi diyan, don't you realize that friendship with the world makes you an enemy of God? Sabi ho diyan, kung nakikipagkaibigan daw ho tayo sa mundo, taske. Excuse lang po. Hello, sound check. You adulterers, don't you realize that friendship with the world makes you an enemy of God? So kapag tayo po ay makamundo, automatic po, kalaban natin ang Diyos. Kahit na nag-a-attend ka pa ngayon, kapatid. Pero you love the things of the world, masyado ka makamundo. Ngayon, nagsimba ka, mamaya may plano kang magbisyo na naman, mamaya may plano kang manood ng pornography na naman, mamaya magmumura ka na naman, mamaya magchichismis ka na naman, you are an enemy of God. Ganyan lang po siya kasimple. And then sabi niya, I say it again. Ibig sabihin po, importante ito. Sabi po ni James, uulitin ko. If you want to be a friend of the world, you make yourself an enemy of God. Remember this. Kapag ginawa po natin kalaban ang Diyos, wala kang chance. Amen? Wala kang chance. Wala pong pwedeng manalo sa Diyos. Dahil walang katapat ang ating Panginoon. No, sinasabi po natin, ang katapat ng dilim ay liwanag, katapat ng puti ay itim. Ang katapat daw ni Kristo si Satanas. That is not true. Walang katapat si Jesus. If you read, you're reading your Bible and you have read about the end times, the eschatology sa book of Revelation, isang angel lang po ang kumuha kay Satanas. At itinapon po niya sa abyss. Wala pong katapat ang ating Panginoon. That is wrong. Yung nakikita nyo pong nasa Facebook, magkatapat po. Matagal na pong tinalo ng Panginoon si Satanas through the power of the cross. Amen? He disarmed all the principalities, all the demons, all the fallen angels, even Satan, when He resurrected from the dead. Amen? At napag-aralan po natin yung resurrection power pong yon na nagbuhay kay Kristo ay nasa sa atin. We just need to exercise our authority.
And that resurrection power is more powerful than when God created the heavens and the earth. Because when the time God created the heavens and the earth, wala pa pong kumukontra. Walang mga demonyo. But noong pong time na namatay si Kristo, lahat ng puwersa ng kadiliman, I do believe, nasa libingan ni Kristo at nagbabantay po sila na ayaw nilang mabuhay maguli si Kristo. But on the third day, Sunday, nagtalsikan ang lahat ng kampon ng kadiliman dahil walang makapigil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. At buhay po siya. Amen. Buhay po siya. Dapat rin lupa yung po nga rin, lalo pang Biyernes Santo. Andiyan ating kang problema. Amen. Pudagalangan niyang Biyernes Santo, ating pang-amen, dilu kaya kayo. Naniniwala pa kayo na every year namamatay daw ang Diyos. Actually po, hindi po natin pwedeng sabihin na namatay ang Diyos nung nahipa ako sa krus. Dahil yung nahipa ako sa krus, hindi po yung pagka-Diyos ni Kristo, yung pagkatao po niya. So it is wrong to say when God died. You can never kill God. Ang namatay po yung pagkatao ni Kristo upang tubusin po tayo sa ating mga kasalanan. Amen. At upang tayo ay mai-reconcile, maging kaibigan ng Diyos. Maging anak ng Diyos. So, very important po pag-uusapan po natin ngayon. Mag-start na po ako, how to be a friend of God. Kung iisip niyo po, automatic, lahat tayong mga anak ng Diyos ay friend of God. So, let us learn today how to be a true friend of God. Number one, to be a friend of God is to trust in Him. I do believe lahat po tayo may mga kaibigan. Hindi mo pwedeng maging kaibigan ang isang taong hindi mo pinagkakatiwalaan. Once na isang kaibigan mo ay hindi mo na mapagkakatiwalaan, hindi mo na siya tatawaging kaibigan. Amen? At ang pagkakaibigan po ay nadidevelop yan through time that passed by. Wala pong magkaibigan na nag-usap o magkakilala na tayo ngayon. Magkaibigan na tayo, no? Hindi po. Mapapansin niyo po yan, as time goes by, at nagiging intimate po ang relationship po ninyo, nagiging close kayo, at kayo po mismo, kahit hindi nyo sabihin, hindi nyo ipagpaalam, pwede ba kitang sabihin na ikaw ay kaibigan ko? In fact, yung pong pagiging best or close friend, wala din nag-uusap ng ganyan eh. Pwede ba tayong maging best friend? Wala ho. Nagiging automatic po siya dahil na-develop po siya through time. But today, paano natin mai-develop po ito sa pagiging kaibigan po ng Diyos? Ang Diyos po mismo tinawag si Abraham na my friend. Ang sarap pong tawagin ng my friend. Masarap pong tawagin tayong kaibigan ako ni Mayor, kaibigan ako ni Senador, kaibigan ako ng Presidente. Pero ang pinakamasarap lahat, na tawagin ka ng Diyos, my friend. Amen. Ang Diyos po tinawag niya my friend si Abraham. Dito po yan sa Isaiah 41:8. But you, Israel, my servant, Jacob, whom I have chosen, you descendants of Abraham, my friend. Tingnan niyo po ito. Ang Lord po nagsasalita dito, Abraham, my friend. So, saan po natin makikita yan na bakit naging kaibigan siya ng Diyos? Sa James 2:23. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Nanampalataya si Abraham sa Diyos at itinuring sa kanya ang kanyang pananampalataya na siya ay matuwid na. Now, and he was called what? God's friend. Now, the question is, what did Abraham believed in God? Ano ba yung pinaniwalaan ni Abraham sa Diyos upang tawagin siya ng Diyos na kaibigan po niya? Now, pansinin niyo po kung binabasa niyo po ang Bible, isa lang ang tinawag ng Diyos. Sa dami po ng mananampalataya sa Bible, isa lang ang tinawag niyang kaibigan niya, si Abraham. Matutunghayan po natin sa araw pong ito kung bakit si Abraham po ay tinawag na kaibigan ng Diyos.
na dapat din po nating i-desire na tayo ay tawaging mga kaibigan ng Diyos. So, let us examine yung story po ni Abraham sa book of Genesis. No, so ano po ang pinaniwalaan? O ano ba yung bagay na nanampalataya si Abraham sa Diyos kung bakit siya tinawag na kaibigan? Genesis 15:1-6. Ang sabi po diyan, after this, the word of the Lord came to Abram in a vision. Hindi pa po pinalitan ang pangalan niya ho dito. Abram pa ang pangalan niya. And after this po, galing po sa gera po si Abraham dito, 4 kings ang tinalo niya with just only 318 servants niya para po i-rescue ang family po at ang pamangkin po niyang si Lot, ang kanyang family. Kung mapapansin niyo po, ang tapang po ni Abraham, 4 na hari, 4 na kingdom, lulusubin niya. Before, dahil po nag-grow siya. Kapag nag-grow ka kay Lord, nagiging mature ka kay Lord, nagiging close ka kay Lord, mas tumatapang ka. Nawawala ang takot. Dati po, takot si Abraham. Nung paglakbay po nila, nandyan po ang Pharaoh, si Abimelech. Sabi niya sa asawa niya, kahit senior citizen na. Sa kayo makikita ng senior citizen na very beautiful pa rin. Si Sarah, ganun po siya kaganda. Senior citizen niya, dahil napakaganda mo kanya. Baka patayin ako ng hari dahil sa iyo. Sabihin mo, kapatid mo ko. So, nagsinungaling po si Abraham. Pero dito po sa kwentong ito, sa chapter 14, because as time passed by, na meron siyang relasyon sa Diyos. Kaya nga po, kung kayo po ay may relasyon sa Diyos, kung ilang taon na kayong Kristiyano, dapat nagmamature ho tayo. Kung dati ka matatakutin, dapat nawawala na pong takot. Kung dati po masama ugali mo, dapat pumipino ang ugali po natin. Ate ko ba kasabi kayo na amen? Amen. Praise the Lord. No, ito po si Abraham. So sabi po ng Panginoon sa kanya, do not be afraid, Abram. Bakit po? Siyempre, 4 na kingdom ang linusob niya, baka mag-rest back po sila. I am your shield. Ako ang divine protection mo. Huwag kang matakot. I am and your very great reward. Hindi ka magkukulang. I will reward you. But Abram said, Sovereign Lord, what can you give me since I remain childless and the one who will inherit my estate is Eliezer of Damascus? Ito po sagot ni Abraham. Lord, ano bang may bibigay mo sa akin kanya? No, kasi po, at this time, Abraham was so rich in livestock, in silver and gold. Napakayaman niya. Actually po, kung mababasa niyo po dito sa chapter 14, sabi po nung hari ng Sodom, binibili niya yung mga servant niya, mga soldier ni Abraham na nanalo sa gera. At tinanggihan ni Abraham, hindi kanya, baka sabihin mo, ikaw ang nagpayaman sa akin. Hindi siya natakot sa hari na i-rebuke. Dahil alam nung hari ng Sodom na yon, na mas makapangyarihan sa yaman si Abraham. Pero sabi ni Abraham kay Lord ngayon, ano ang pwede mong ibigay sa akin? Hindi mo ako binigyan ng anak, sabi niya kay Lord. Walang magmamana ng aking kayamanan, kundi itong aking lingkod na si Eliezer na taga Damascus. Pero, and then, ang sabi niya, you have given me no children, so a servant in my household will be my heir. Then the word of the Lord came to him. Sumagot po ang Panginoon, the man will not be your heir, but a son who is your own flesh and blood will be your heir. At this time po, napakatanda na po ni Abraham. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, hindi si Eliezer ang iyong magiging tagapagmana. Ang anak mo na sa iyong laman at dugo mismo manggagaling. And then sabi po niyan, ang magiging tagapagmana mo, he took him outside, pinilabas siya ng Diyos sa kanyang tent and said, look up the sky and count the stars. If indeed you can count them. Tignan mo yung mga star, yung mga bituin. Kung mabibilang mo po sila, sino po dito nung bata sila, binilang nila, tinry niyong bilangin yung bituin. Kami po noon, madalas po namin binibilang ang bituin nung bata po kami kasi madalas brown out. Kapag brown out, mas kitang-kita ang mga bituin. So mag-i-start po kami magbilang ng bituin yung 3 kings. Madaling bilangin, 1, 2, 3, tapos uling anak kayo mo, may pagmais kayo. Ay, mga 100, kamakanya na. Balo mo yun na po yung, nung bata pa lang sinungaling na.
No? Kaya lahat po tayo makasalanan talaga. Biyaya lang talaga ng Panginoon bakit tayo naligtas. Now si Lord sabi niya, kung mabibilang mo ang mga bituin na yan, ang sabi po ng Panginoon, then He said to him, so shall your offspring be. Yung magiging mga sanlahi mo, mga anak mo, ganyan sila karami. Alam niyo ba ang mga anak tayo ni Abraham? Sabi po sa Galatians 3, kung tayo'y we have faith in Christ, therefore we are children of Abraham. Amen. Ganyan na po karami ang mga anak. Talagang tinupad po ng Panginoon. And then, ang hirap pong, paniwalaan, pero agad-agad, ang sabi po sa verse 6, Abram believed the Lord and he credited it to him as righteousness. And that is why he was called God's friend. Kasi po, kahit gaano ka-imposible, hindi po, nung nagsalita ang Diyos kay Abraham, Abraham, tignan mo, ito yung magiging anak mo, ganyan sila karami. Hindi po nag-isip si Abraham at nagkabot ng ulo. Pambihira. Diyos, siya ba talaga yung kasabi ko ngayon eh? Nanong pa man niya biya, nakatwa ko na, makanano ko pa magkaanak makanyang karakal. Alam niyo po tayo, ganyan tayo mga tuwiran. We are looking on our circumstances na kung gaano siya ka-imposible. Pero ang tinignan ni Abraham, yung kung gaano ka-powerful ang Diyos. Kung siya ay Diyos, kaya niya. And Abraham believed God. Now this promise na kay Abraham, it was so difficult because nung i-confirm po ng Lord na magkakaanak na siya, he was 99 years old. 89 po si Sarah. At nung nagkaanak po sila, 100 years old. Natupad po ng Lord. At nung 99 years old po siya, sabi ng Panginoon sa kanya, Abraham, next year magkakaanak ka na. So, magpatuli ka na. Ikatampong lalaki. Timo, kayong edad yung ngayon. Nung ako man tuli, bisa ko papatuli ka niyan? Siguro, una natin ang mga anesthesia. Pero yung time, palagay nyo, matindi po si Abraham. Ibang klase po. Sumunod siya kay Lord. Hindi siya nagtanong, Lord, katwa ako na. Excuse me. Jesus' name. Hindi po niya kini-question ng Lord. Katwa ko na, Lord? Ang tanda ko na, Panginoon? Siguro po nagtanong pa si Abraham, ano ba yung tuli, Lord? So, siyempre hindi lahat nakasulat. Kung lahat po nakasulat dyan, hindi kakasya ang buong mundo. Para po maunawaan natin. Hey, excuse me. Jesus' name. So, in other words po, napakahirap po ng utos ng Diyos sa Panginoon. Pero sumunod po siya. Now, sa inyo po sitwasyon ngayon, kumpara po natin, gaano po kahirap ang sitwasyon nyo? Masasabi nyo bang mas mahirap ang sitwasyon nyo? Excuse po name. Jesus' name. Gaano ho ba kahirap ang sitwasyon niyo? Sino po dito ang may mga problema? Taas niyo po yung kamay. Ngayon, pangalawang tanong ko po, sino sa inyo ang may problema na parang imposibleng lutasin? Sa inyong sarili. Ala, agyuyungan? Uulitin ko po yung tanong. Pakikalabit mo ni sibing mo po ang matutod siya. Ang tanong ko po, sino sa inyo yung may sitwasyon na alam nyo, hindi nyo kayang lutasin, imposible pong malutas ninyo? Amen. So may pangatlong tanong po ako. Sino po sa inyo na kahit parang imposible ang inyong sitwasyon, pero yung masabi na mas mahirap ang inyong problema kaysa sa problema ni Abraham? Mas mahirap niyo po yung problema niyo kay Abraham? Yung pong 99 years old, 100 years old, magkakaanak? Mahirap po ito. 99 years old, sabi ng Panginoon, next year magkakaanak ka na, 100 years old na siya. Hindi po nagduda si Abraham.
Ganito po yung pagtitiwala ni Abraham. Alam niyo po, walang Bible po noon, walang CU, walang church. Salita lang ng Diyos, yun lang pong mga between. Every night, tinitignan ni Abraham, ito yung pangako ng Diyos. Pero alam niyo ho, he was 75 years old nung binigay po yung pangako ng Diyos sa kanya. Dapat po nito, kung sa normal po, no? 76 ka na. Lord, 76 na po ako, nasan yung sabi niyo magkakaanak ako? Lord, 77 na ako. Lord, 78 na ako, 80. Hindi po nagbago yung pananampalataya ni Abraham. Bagamat nasubok po siya, noong ang sabi ang nainip po si Sarah. Yung asawa po niyang babae, mainipin po kung minsan yung babae, no, sa ganyan po. Sabi ni Sarah, siguro magkakaanak tayo, ganito, hindi na, matanda na tayo, tsaka ako, baog ako, hindi pwede yung sinapupunan ko, kanya. Kung gusto mo, kanya, sipingin mo na lang itong aking no, magsiping kayo nitong aking katulong na si Hagar. O Abraham naman bubulad. Sabi na siguro, ba? Chance niya, pinatulan niya. Nagkaanak po sila. Sino po ang anak niya? Si Ismael. Yan po ang problema kapag hindi plano ng Diyos. Si Ismael po ngayon, ang Ismaelites, lahat po yan nakapalibot sa Israel ngayon, lahat po kalaban po ng Israel. Kapag hindi ka naghintay sa panahon na tinakda ng Diyos at minadali mo, parang tinulungan mo ang Diyos, minadali mo, magiging po yan, thorn in the flesh sa iyong buhay. Now, tignan po natin kung paano pong napakatindi ng pananampalataya ni Abraham na dineclare po ni Paul sa Romans 4:18, 22. Against all hope, ang sabi po dyan, Abraham in hope believed. Sa ibang salin po, hope against hope. Wala ng pag-asa. Pero na mag-asa pa rin, buhay pa rin ang pag-asa ni Abraham. Wala ng pag-asa, sabi niya, so he became the father of many nations. Tinupad ng Diyos po, alam po natin ang kwento. Just as it had been said to him, so shall your offspring be. Next verse, please. Without weakening in his faith, hindi man po nanghina ang kanyang pananampalataya. Sino pong aamin dito kung minsan kapag matindi yung pagsubok, nanghihina po yung faith natin? Pilan lang mo. Kasi kada faith din nga liwaki kayo. Ako ba, lumakiramdam kayo. Ako po, aminin ko po, no? Yung more than 2 weeks ago po na na-ICU po ako, namuntik na akong mamatay. Parang nanghina po ang pananampalataya ko kasi lalo na po nung na-inject po sa akin yung dapat hindi ini-inject, muntik na po akong mamatay. Habang nakadialysis po ako, may nakatusok dito, may nakatusok dito. Ang sabi ko sa misis ko, ayoko na, masakit, ayoko na, pagod na ako, ayoko na. And somehow at that point of time, nung binalita nga po ng bunso ko yun sa atin niya, yung atin daw niya hindi makapaniwala, sabi niya, si Daddy, sasabihin niya yun, kaya niya. Na ang paniwala, ang alam po nila kasi sa akin, talagang strong ako. Pero yung pong point of time po yun na napakasakit po ng aking naranasan. Ang sabi ko, parang mas gusto ko nang umuwi sa Lord kaysa sa pain na naranasan ko. Na habang dinadialysis ako, parang mamamatay na ako dahil sakit sa buto, sakit sa laman na hindi ko maintindihan po. Ang sakit po, parang wala ng pag-asa. Pero si Abraham po, kakaiba po siya. Dahil kaya po siya tinawag na, without weakening in his faith, hindi siya nanghina sa kanyang pananampalataya. He faced the fact, ito po yung hinarap niya, yung katotohanan, he faced the fact that his body was as good as dead. Why? Because he was 99 years old. Nakabalita na ho ba kayong 99 or 100 years old na nagkaanak pa? Wala ho. Sabi po niya, since he was about 100 years old, and that Sarah's womb was also dead. Ang sinapupunan ni Sarah, si Sarah ay baog, patay ang kanyang womb. Matanda na rin si Sarah, 90 years old na po siya. And then, next verse, sabi po sa verse 20, yet he did not waver through unbelief. Wow, hindi po nagpawarde-warde ang kanyang pananampalataya na magduda po siya.
Pero tayo po ngayon, meron na tayong Bible, may mga example of mga miracles na tayo. Ang daming milagrong nakita po natin sa Bible. Sa buhay po natin, ang daming milagro. Pero kung minsan, nagdududa pa rin tayo. And this is the requirements. These are the requirements kung paano ka magiging kaibigan ng Diyos. And then sabi po dyan, he did not waver through unbelief regarding the promise, but was strengthened, lalo pong lumakas ang kanyang pananampalatayang gave glory to God. Ako po, I've been a dialysis patient for 18 years and 4 months now. Pero kahit po kung minsan naranasan ko po yung nagiging weak, yung faith ko, nag-waver po ako through unbelief. But masasabi ko po, as the years gone by, 18 years na po ako nagda-dialysis ngayon, compared sa mga past years, mas strong po ang aking pananampalataya ngayon. It is only by faith through the grace of God kung bakit po ako buhay ngayon. Amen. Kung bakit po ako buhay ngayon, biyaya lamang po ng Diyos. Dahil patuloy akong nananampalataya na one day, mawawala ako sa dialysis. Because I know that God is good at God is all-powerful. Walang mahirap sa Diyos. Ang mga doktor at ibang tao, sasabihin nila, imposible na yung sitwasyon mo, Pastor, 18 years ka nang nagda-dialysis, walang ganyan. Sa tao, walang ganyan. Sa Diyos meron. Yung ang patay na 4 days ng patay, sino po yun? Binuhay po niya. Walang imposible sa Diyos. Ngayon, kung hindi ka naniniwala, wala ka talagang mararanasan na milagro sa Diyos. Because hindi tama po yung to see is to believe. Believe and you will see. Maybe it's not immediately, but it will take time na yung pong result of your belief, your faith, ay magmamanifest. But what is important, katulad ni Abraham, naghintay po siya ng more than 25 years para po yung kanyang milagro ay magmanifest. Just hold on to the Word of God. Wala pa po ako sa 25 years ng dialysis. Pero alam niyo po, kung bumigay na ako nung 3 weeks ago na naka-confine po ako sa ICU, ay patay na po ako. Maging sa mga nakaraan po. Pero alam niyo po, kapag lumaban ka, nabubuhay ang Espiritu sa iyo. Ano man ang sitwasyon mo, kapatid, lumaban ka lang kasama mo si Kristo. Dahil walang anak ng Diyos, walang tagalangit, walang kaibigan ng Diyos na natatalo kung lalaban ka sa buhay na to. Huwag mong isipin na dapat magpakamatay na ako. Ang diablo po yan. Nasa iyo ang Panginoon. Ano man ang problema mo, kahit yung pag-asa mo, against all hope, parang patay na yung pag-asa mo, dahil buhay si Kristo, meron ka pa rin pag-asa. At hindi ka matatalo sa iyong laban, kapatid. Basta manghawakan ka lang sa pangako ng Diyos. Amen. Kaya po sabi ho dito, no? He did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God. Kapag ikaw ay, kahit po siguro tinatawanan po si Abraham po dito na, kasi po, nung binago ng pangalan nila, ang ibig sabihin po ng Abraham is father of many nations or father of many children. Yung Sarai to Sarah, ang ibig sabihin po ng Sarah is mother of many children. So nagtatawagan po silang ganyan. Siguro sabi ng ibang tao, mamumurit na rin nga doon matuwa nga rin. Uli nga lang siguro may kanak. Yung ibang tao, alam niyo po, tatawagin po tayong baliw dahil sa ating pananampalataya. Maganda nang maging baliw kay Kristo kesa maging baliw sa mundo. Dahil kapag naging tayo, yung talaga pong brainwash tayo, si Abraham po parang nagpa-brainwash sa Lord. Ang ibig sabihin po ng brainwash, na indoctrinate ka. Hindi po masama po yung brainwash. Kasi po, halimbawa kung marumi ang isip mo, dapat talaga ma-brainwash yan ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Ito po si Abraham talaga pong nagpauto. No? Kung yun na lang po ang pwede kong sabihin na word, parang nagpauto sa Diyos.
Kaya kung magpapauto ka na, huwag sa demonyo, huwag sa ibang tao, huwag sa mundo. Magpauto ka sa Diyos dahil hindi ka mapapahamak. Ang ibig ko pong sabihin, magpasakop ka sa Diyos. Hindi ka mapapahamak, kapatid. Verse 21, being fully persuaded, sabi niyo po, fully persuaded. Ibig sabihin, kumbinsido siya, fully convinced po siya na that God had the power to do what He had promised. And that is why it was credited to him as righteousness and he was called God's friend. Kayo ho ba, fully persuaded kayo sa mga pagsubok niya ngayon na mapagtatagumpayan niyo yan? Without weakening on your faith. Si Abraham po, fully persuaded. Talaga pong parang nagpauto sa Diyos. Convinced siya na kaya ng Diyos, na makapangyarihan ng Diyos, na anuman ang sinabi ng Diyos, kaya niyang tuparin. Amen. Kasi alam niyo po, pinanghahawakan lang ni Abraham, wala po siyang Bible, pinanghahawakan lang niya ang mga bituin na to na hindi ko kayang bilangin, na pinangako ng Diyos sa ganyang karaming aking mga anak. Ang Diyos ang lumikha niyan. Ang mundong ito, ang Diyos ang lumikha niyan. So walang imposible sa Diyos. Marahil ganito nagme-meditate si Abraham for more than 25 years na hindi po nagbago ang isip niya patungkol sa pangako ng Diyos. Dahil nagtiwala po siya ng buong puso. That's why always remember this, Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Ang buong pagkatao mo, magtiwala ka sa Diyos, na kahit na ikaw ay summa cum laude pa o Dean's Lister, na with high honors ka, consistent honor student ka, na meron kang master's degree, doctorate degree, do not lean on your own understanding. Ang pagtitiwala sa Diyos, hindi mo kailangan meron kang pinag-aralan. Ang kailangan mo lang, kahit hindi mo naintindihan dahil Diyos siya, magtiwala ka lang, kapatid. Dahil hindi ka bibiguin ng Diyos. Kung meron kang pananampalataya hanggang sa wakas. Amen po ba? So in all your ways, submit to Him. Whether small or big, you need to acknowledge God. You need to ask God first kung ano po yung dapat mong gawing desisyon. And sabi po dyan, He will make your path straight. Kung bakit yung iba, Kristiyano sila, pero ang gulo-gulo ng buhay nila, because they are not submitted to God in all their ways. Kapag hindi ka nagpapasakop sa Diyos, kahit sinasabi mong Kristiyano ka, nag-attend ka sa Calvary Temple, magiging magulo pa rin ang buhay mo, kapatid. Ang sikreto para hindi magulo ang buhay mo, tuwid ang daan mo, ay yung magpasakop ka sa Diyos sa lahat ng iyong pamamaraan. Amen po ba? So we are God's friends if we trust Him with all our hearts, even if we don't understand His ways. Number 2, how to be a friend of God. To be a friend of God is to obey Him. Now, Abraham did not just believe God and by doing nothing. Merong ginawa si Abraham to prove yung kanyang faith. At makikita po natin yan sa Genesis 26:4-5, mismong ang Diyos ang nagsabi na sumunod si Abraham. Ang sabi po dito sa Genesis 26, 4-5, ang kausap po ng Diyos diyan ay ang anak niya si Isaac. Patay na po si Abraham dito. And then sabi po niya kay Isaac, I will make your descendants as numerous as the stars. Ibig sabihin po yung pangako niya kay Abraham, ibinigay sa pangako, yung pangako kay Isaac. As numerous as the stars in the sky, and will give them all these lands. And through your offspring, sa mga anak mo, all nations on earth will be blessed. Verse 5, because, sabi ng Panginoon, pagpapalain kita, Isaac, magiging marami ang mga lahi mo, magiging blessing ang mga anak mo, because Abraham obeyed me. Tignan yan, obeyed me and did everything. Sabi niyo po, everything. Hindi po sinabing, and did some of the things. Did everything I required of him, keeping my commands, my decrees, and my instructions. Matindi po si Abraham.
No, sinunod po niya ang Diyos. Kaya pag sinasabi mong nananampalataya ka, hindi ka sumusunod sa Diyos, wala ka talagang pananampalataya. Patay ang iyong pananampalataya. Sabi ni James, faith without works is dead. Ang pananampalatayang walang kalakip na pagsunod, walang kalakip na gawa ay patay. Ang sabi din ni James, para kang mga demonyo. Ang demonyo nananampalataya din, naniniwala din na mayroong Diyos. Pero hindi sila sumusunod sa Diyos. Susunod lang yan sa Diyos kapag po rin-rebuke sila, natotorment sila ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po sa Hebrews 11:8, it was by faith that Abraham obeyed when God called him to leave home. It's by faith. What is faith? Hebrews 11:1, faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. So it was by faith, ang sabi po dyan, that Abraham obeyed God, called him to leave home, and go to another land that God would give him as his inheritance. He went without knowing where he was going. Hindi man niya alam kung saan siya pupunta. Kayo po, kung 75 years old na kayo, sabi ng Lord, mag-abroad ka, saan Lord? Basta. Hindi man alam kung saan siya pupunta. Pero sumunod sa Lord. Magkikita pa ho natin ang kwentong yan sa Genesis 12:4. Ang sabi po sa Genesis 12:4, so Abram went as the Lord had told him. So sumunod si Abraham. So hindi basta po nanampalataya lang si Abraham, kundi po sumunod siya kung ano ang sinabi ng Diyos sa kanya. And Lot went with him. Abraham was 75 years old when he set out from Haran. Nung umalis sa Haran, si Abraham, 75 na po siya. Now, can you imagine po yung mga kamag-anak, mga kaibigan, kapitbahay ni Abraham, nagbabalot si Abraham kasama ang kanyang asawa, and then, sasabihin nila, saan kayo pupunta? Pupunta sa ibang bansa. Bakit tatandaan nyo na? Sino may sabing, bakit kayo pupunta ng ibang bansa? Kasi sinabi ng Diyos. Kasi sinabi ng Ginumong kaya ka rin, kalyan dalali. Katwayo na. Napanyabihan yung Diyos. Ano pinagsasabi niyong Diyos? Ang tatandaan nyo na. Siguro sabi ng ilan, magulya na lang nga duwang rin. Ano niya, makanyan lang. Kasi may kaya anak kan, mamumurit na lang. Nababaliw na sila. Pero meron pong mas baliw sa kanila. Sino po? Ayan si Lot, yung pamangkin niya. And Lot went with him. Andiyan ka, tugi ka ang bapa mo. Mamumurit na ka naman. Sige, tugi ka ang bapa mo. Mamuting-muting na ka naman na mamumurit na ka naman. Kahay ka. Pagilawin mo niya ibapa mo, sige po, tutuluya wawa, kusan me. Kaya nga po, binless din si Lot eh. So he was 75 years old. Napakatindi po ni Abraham. Although Abraham was 75 years old po, no, he left his comfort zone. Komportable na po siya, mayaman po siya. Ang family po ni Abraham, mayaman. Pero dahil sa pananampalataya niya, buhay na pananampalataya, kailangan siyang sumunod. Kung sinasabi mong buhay ang pananampalataya mo, kapatid, kailangan mong sumunod. Amen. Kaya nga po sabi po sa John 15:14, if you are my friends, sino po naniniwala dito kaibigan siya ng Diyos? If you are my friends, sabi niyan, you are my friends, sabi ng Panginoon, if you do what I command. Kaibigan ko kayo, sabi ng Panginoong Jesus mismo ito, kung ginagawa nyo yung utos ko. Lord, alang mag-amen. Ito, tinapong kaliwa siguro, kalaban la Lord. So, the meaning of believing is obeying. To believe is to obey. Lagi po natin sinasabi yan. To believe is to obey. Hindi lang po naniniwala ko. It is not a mental assent na naniniwala ka lang. Kung totoong naniniwala ka, kinakailangan mong sumunod. Patunayan sa iyong gawa. Number 3, last point. Sabi ng iba, ay salamat, praise the Lord. Medyo makabaya po yun. How to be a friend of God? To be a friend of God is to be intimate with Him. Maging close ka kay Lord. Maging best at saka close friend mo siya. Now, si Abraham po talagang close kay Lord. Because
Noong pong malaki na po si mama na, no, binata na si Isaac, sinubukan po siya ng Diyos. Ganito po ka-close, sinubukan po siya ng Diyos kay si Abraham. No, basahin po natin sa Genesis 22:1-3. Sometime later, God tested Abraham. So lumipas ang maraming panahon. He said to him, Abraham, here am I, he replied. Then God said, take your son, kunin mo ang iyong anak, your only son, yung nag-iisang anak mo, whom you love, yung anak mong mahal mo. And then sabi niya, and go to the region of Moriah, sacrifice him there as burnt offering. Ihandog mo siya, sunugin mo siya bilang handog na buhay sa akin. As an offering on a mountain, I will show you. Now, dito muna ho tayo. Kung kayo po si Abraham, ano po kayong magiging response niyo? Lord, ang tagal kong naghintay. Ngayon si Isaac po dito, according sa mga Jewish rabbi, he was about 37 years old. So more than 30 years old na po si ano. So more than 130 years old na si Abraham. Ngayon, sinubukan siya ng Panginoon. Yung mahal mong anak, ihandog mo nga siya sa akin, kanya. Hindi na nga tuwiran si Abraham, Lord, ikaw ba yan? Nanong malalyari, Lord? Akala ko bang yung magiging anak ko, ito yung magpaparami ng sanlahi ko. Pero ngayon, gusto mo, patayin ko, gawin ko siyang handog sa iyo. Hindi po ganon ang sagot ni Abraham. Pero tayo po, ganyan, kapag may pinapagawa ang Diyos, Lord, pinapagawa mo talaga ito? Bakit, Lord? Lord, kung kailan naging Kristiyano, Lord, kung kailan naging active ako, Panginoon, bakit? Alam niyo po si Abraham, kahit kaibigan niyang Diyos, meron siyang paggalang sa Diyos. Hindi niya inano na, kaibigan natin ng Lord, bro. Manalbi ako bakit napanood niyo yun yung series sa TV na tinatawag niyang bro si Jesus. So bro, kabastusan. Kahit po kaibigan natin ng Diyos, hindi mo sasabihin, tol. Si Abraham po, ginalang niya ang Diyos kahit tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Amen? At yuko po po, kahit na mga anak tayo ng Diyos, hindi mo kung paano mo tinuturing ang magulang mo, makanya, may makanyang gagawan ng Diyos. Ang Diyos, He is our Father, yes. He is our friend, yes. But He is also the Almighty God. And He deserves our respect. The fear of Him. Amen? So si Abraham po, meron siyang takot sa Diyos, kahit kaibigan niya. So excited po siya na laging sumunod sa Diyos. Sabi po dyan sa next verse, early the next morning, agad po siyang bumangon. Hindi po siya may pagkahi kanya ipaking kama. Nano kaya? Totoo kayang sinabi na ng Gino? Kaya kinanyanan naman. Nano kaya? Totoo kayang sinabi ng Gino? Hindi po, early the next morning, inayos na po niya yung Mercedes-Benz po niya. Sabi po dyan, early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. Hindi po early the next morning, nagkape muna siya, ba't may mula-mula laya. Balo yung po rin ang magkape kayo, na kayo makamulala kayo. Huy, nanano ka. Iba, pansin ako minsan, ngabak ba makamulala kayo? Hindi po ganyan si Abraham. Agad po siyang, buhay po yung loob niya, 100% na talaga pong gusto niyang sundin ang inuutos ng Diyos. Kung bakit siya tinawag na kaibigan ng Diyos. Ito po yung dahilan kung bakit siya tinawag na kaibigan ng Diyos. Na kahit na imposible, kahit na mahirap kay Abraham, napakahirap po, napakasakit, pero kailangan niyang sumunod sa Diyos. Dahil kaibigan niya ang Diyos. So he took with him 2 of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. Now, alam po natin ang naging kwento. No, he was about to kill si Isaac. He was about to kill. Talaga mo papatayin niya. Pero lumitaw po ang ating Panginoon. Sabi niya, Abraham, ngayon napatunayan ko na loyal ka sa akin, faithful ka sa akin.
Alam niyo po, noong pong bata ako, sabi ko, bakit, ano kaya nagtulak kay Abraham na sunugin niya, patayin niya ang kanyang anak? Nasa Hebrews 11:19 po yan. Abraham reasoned that God could even raise the dead. Nangatwiran si Abraham. Kanino siya nangatwiran? Sa sarili niya. Sabi niya, kahit patayin ko ang aking anak, dahil sinabi ng Diyos, mabubuhay siya. Sabi niya, and so in a manner of speaking, he did receive Isaac back from death. Wala pa siyang nakitang binuhay ng Diyos po noon. Walang example of resurrection. Pero ganito katindi na fully persuaded si Abraham na makapangyarihan ng Diyos, na kahit patayin ko ang aking anak, bubuhay niya at tutuparin pa niya yung kanyang pangako na magiging sindami ng bituin ng aking mga anak. Matindi po si Abraham. Yan po ang kaibigan ng Diyos. Handa ho ba kayong maging kaibigan ng Diyos? Handa ho ba kayong maging kaibigan ng Diyos? Ang ibig ko pong sabihin, handa ho ba kayong sumunod sa Diyos na kahit na masakit? Uy, may bawasan na rin amen. Amen. Bakit po? May mali ba kapag sumunod ka sa Diyos? Wala po. Napahamak ba si Abraham? Hindi. Lalong pinagpala si Abraham. Dahil sa pagsunod sa Diyos, hindi ka magkakamali. Kaya hindi mo pwedeng sabihin sa Diyos na kapag may pinapagawa sa iyo ang Lord na parang ang hirap-hirap, Lord, sandali lang, bigyan mo pa ako ng ilang araw. Pagpe-pray ko muna. Kanino ka mag-pray? Diyos, siya kasabi mo. Tsaka yan ang sinabi, kapag sinabi ng Diyos, agad sumunod ka. Amen? Because delayed obedience is still disobedience. Partial obedience is still disobedience. Si Abraham, he obeyed everything, sabi po ng Lord mismo. I required of him, keeping my commands, my decrees, and my instructions. So Abraham's obedience to God was not due to obligation. Hindi po na-obliga. Kung minsan po, nag-obey tayo na obliga. Pero sabi po dyan, but rather because he loved him above all else. Yung pagsunod ni Abraham, pinatunayan lang niya na kahit mahal na mahal niya ang kanyang bugtong na anak ng si Isaac, mas mahal pa rin niya ang Diyos. Pinatunayan ni Abraham na kahit mahal niya yung pagpapala ng bigay ng Panginoon sa kanya, mas mahal pa rin niya ang Diyos. Dapat po kahit anong pagpapalang ibigay ng Diyos sa iyo, kapatid, dapat mas mahal mo pa rin ang Diyos. Kahit sa asawa mo, dapat mas mahal mo pa rin ang Diyos. Dirita kang amen. Tatakot kayong masiko ng asawa yun. Dapat po mas mahal natin ang Diyos. Ang pinagtataka ko po dito, bakit hindi sinabi ni Abraham kay Sarah? Alam niyo bakit? Kung sasabihin ni Abraham, Sarah, balo mo. I enjoy taning anak tamo ne 30 years old na may gitan. Una naman yan. Kasi gusto ng Panginoon na ihandog ko siya sa muraya, sunugin ko siya. Nano? Hoy! Taliyin yung matwang ngayon yung mga utosin niya. Magulyan Magulyan Idaya peri dataliye ka rin. Hindi po niya sinabi. Kasi nga po, yung intimacy po ni Abraham, it is only between, ang intimacy po natin, laging personal. Walang ibang kasamang tao. Inutos niya kay Abraham lang po. Dahil alam ni Abraham, hindi siya uuwi na, nuka rin yung anak mo, uwi tapete-ke. Uti mo sinabi na milyari kaya ka. Alam ni Abraham, uuwi siya, nakasama pa rin si Isaac. Bakit? Di ba? Nag-reason siya sa sarili niya. Kami gagana ka. Pakabiyayanin ng Ginoo. Muli kayo, adwa kayo pamurin. Kaya sabi ni Abraham, mag-stay kayo dito. Sabi niya dun sa 2 servants niya, kaming dalawang papanik. And after namin nag-worship, babalik ako. O ang sabi po niya, babalik kami. May pananampalataya si Abraham na kahit patay niya si Isaac, mabubuhay pa rin. In a manner of speaking, sabi nga po ni Hebrews, na naibalik kay Isaac in a manner of speaking from death. Kaya nga po, this is intimacy. Pinatunayan ni Abraham na mas mahal niya ang Diyos sa lahat ng bagay.
Kung gusto mong maging kaibigan ng Diyos, dapat number 1 pa rin si Lord. Kahit meron kang bagong asawa o bagong kasal ka ngayon, bago yung bahay mo, bago yung negosyo mo, dapat mahal mo pa rin ang Diyos sa lahat ng bagay. Amen. Ito ang mga tunay na kaibigan ng Diyos. Meron pa akong isang kwento kung paano natin makikita yung closeness, yung intimacy po ni Abraham at saka po ng Lord. Nasa Genesis 18:17 po yan. Dumating po yung tatlong lalaki, sabi nga po sinalubong sila ni Abraham, at yung isa doon si Lord. So nagkatawang lupa po si Lord during that time, at pati yung dalawang angels, sila po ang nagsunog po ng Sodom at Gomorrah. And then, dito po yung sabi ni Lord, sigurado magkakanak ka, Abraham, ang asawa mo magdadala ng baby yan. Tumawa si Sarah po dito. Ito po yung account po dito. At sabi ng Lord, bakit tumatawa yung asawa mo? Sabi ni Sarah sa takot niya, hindi po, hindi, tumawa ka, narinig kita. And then, nung naglalakad na po sila bilang magkaibigan, papunta po para makita po nila ang Sodom at Gomorrah, ang sabi ni Lord sa Genesis 18:17, then the Lord said, shall I hide from Abraham what I am about to do? Ang ibig sabihin po ni Lord dito, Abraham, dahil kaibigan kita, wala akong sisikreto sa iyo. Di ba sa mga best friend po natin, kung minsan mas marami tayong sikreto sa best friend po natin, kesa sa mga kapatid, magulang, at sa asawa po natin. May mga tayo. May mga sikreto tayo sa mga best friend natin. Si Lord, parang sinabi niya kay Abraham, Abraham, dahil kaibigan kita, meron akong sikretong sasabihin sa iyo. Ano po yung sikreto? Sabi niya, yung kasalanan ng Sodom at Gomorrah, umabot na sa sukdulan sa aking trono kanya. Sobra ng kanilang kasalanan, kaya bumaba ako dito para tignan ang nangyayari sa Sodom at Gomorrah. At nakita ko na talaga makasalanan ng Sodom at Gomorrah, kailangan ko na siyang gunawin. Tunawin sa pamamagitan ng apoy. And then si Abraham, dahil kaibigan siya ng Diyos, hindi niya, hindi po. Sabi niya, Lord, kanya, mawalang galang po. Ito po yung talagang kahit na kaibigan mo ang Diyos, dapat ginagalang mo ang Diyos. Si Abraham, hindi niya sinabing, Tol, makanya na ka man, patayin mo rin Sodom at Gomorrah. Hindi po siya ganyan ang tono niya. Sabi niya, mawalang galang po, Panginoon. Kung meron pong 50 righteous sa Sodom at Gomorrah, gugunawin niyo pa po ba? For the sake of 50, ang sabi po ng Lord, hindi. Pagpasensya niyo po ako, tatawad pa po ako kanya. What if 45 na lang? For the sake of 45, hindi. Tumawad po si Abraham 40, 30, 20, at ang pinakamababa is what? 10. Sabi ng Lord, for the sake of 10 righteous people, hindi ko nagugunawin ng Sodom at Gomorrah. At umalis na ang Lord. Siguro sabi ng Lord, katawad ng kaluguran ko ngayon yan. Puta, mira siya pang meto, nga nalakwan ko na yan. Pero alam natin, hindi umabot po ng 10 yung righteous, 4 lang yung righteous. Yung isa naging asin pa, yung asawa ni Lot. 3 lang talaga yung naging righteous. Hindi umabot, sayang tumawad sana si Abraham ng isa, no? Kahit sa isang righteous. Alam niyo po, kaya po hindi ginugunaw ng Lord ang mundo po ngayon. Halimbawa po sa Pilipinas, ani karok yung Pilipinas, lalo na po yung gobyerno tam. No tako gen pera. Pero bakit hindi ginugunaw ng Lord? Dahil po sa atin. We are righteous because of Jesus. Hindi lang tayo 10, hindi lang tayo 50. We are thousands. Gugunawin po ng Lord ang mundo pong ito, yung lahat ng salot, pag nag-rapture na, wala ng righteous. Ipapadala niya po niya yung mga 7 last plagues po niya. But anyway, sabi rin doon sa po natin, di ba sabi ni Lord sa John 15:15, I no longer call you servants because the servant doesn't know his master's business. Instead, I have called you friends. For everything I have learned from my Father, I have made known to you. Ito po yun. Lahat ng sekreto ng Panginoon nandito. Kung kaibigan mo ang Diyos, kapatid, dapat binabasa mo ang love letter ng Diyos sa'yo. Amen. Di tangaliwa po, mamasa kayo,
Kayutang kabut kayo umagaten, lamaran po nung bala mo, ligtas ka talaga. Kung totoo kang ligtas, we are not saved by doing good works. But it doesn't mean na, okay na ako. It doesn't mean na, kung totoo kang ligtas, patunayan mo. Kung mahal mo ang Diyos, patunayan mo. By obeying Him. Kung mahal mo ang Diyos, basahin mo ang kanyang love letter. Wala na mag-amen. Ito, Lord, tina po. May born again no po, Lord. So intimacy with God means loving God above all else. Kapag close kayo kay Lord, mahal mo ang Lord. Kaya sabi ni Lord sa John 14:15, if you love me, obey my commandments. Kung mahal mo ko, susunod ka. Sino po ang nagmamahal sa Diyos? Sino po ang handang sumunod sa Lord? Babaguhin ko po yung ang question. Sino ang handang sumunod sa Diyos na kahit na mahirap ang pinapagawa ng Diyos, gagawin mo? Amen. Praise the Lord. May born again the Lord. Hallelujah. Pumisayang ka na akong preaching yan ng Aldo ngayon. Praise the Lord. Mag-review na po tayo. I am a friend of God. To be a friend of God is to trust in Him. To be a friend of God is to obey Him. To be a friend of God is to be intimate with Him. Last two verses na lang po. John 15:13. There is no greater love than to lay down one's life for one's friends. Alam niyo po, the greatest love of all ay hindi yung loving yourself. Alwa po itang paborito yung kanta kay Bidjoki. No, yung pong I believe the children. The greatest love, ang greatest love sabi ng Panginoon, yung handa mong ibigay ang buhay mo sa mga kaibigan mo. Sino po yung kaibigan po natin na nagbigay ng kanyang buhay? Si Jesus. Makasalanan pa tayo, namatay na siya sa krus. Siya ang kaibigan po natin na handang magmahal pa rin sa atin kahit nagkakamali tayo. Nagkakasala pa rin tayo, pero mahal pa rin tayo ng Diyos. Dahil ang sabi po ng Proverbs 17:17, a friend loves at all times, and a brother is born for a time of adversity. Sino pong kaibigan ang pwede kang mahalin ng 24/7? Wala po. Kahit po yung asawa po natin, alam niyo po yung asawa ko talaga pinaglilingkuran po niya ako. Noong po nasa presidential ICU po ako, ay ibig sabihin po, nasa ICU po ako pero ako lang mag-isa po doon sa kwarto. Malaki po yung kwarto. Mas mahal lang sa mga regular ICU. Nagbabantay po ang misis ko kasi nga po nadala na siya doon sa kung anong ini-inject. Merong isang doktor, madaling araw, pumasok siya, practitioner po siya, i-inject na naman yung muntik na akong mamatay. Buti nakagising po siya. Sabi ko, matulog ka na. Hindi, okay lang ako kanya. Ako po, laging gising eh. Matulog ka na, hindi, okay lang ako. Well, praise the Lord, meron ako pong mapagmahal na asawa, mapagmahal na pamilya. Pero walang tao sa mundong ito na kaya kang mahalin 24/7. Minsan po nag-iisa ako sa dialysis. Sa COVID po, nag-iisa po ako sa isang COVID facility. Ako lang mag-isa po doon. Medyo madilim pa ang kwarto. Bago po doon, dahil COVID time, pinaghintay po nila ako sa tabi ng morgue ng 5 oras. Pero sabi ko, Lord, ikaw ang kasama ko. Para sinasabi nilang, mamamatay ka na rin dyan ka. Ang diablo, yun po yung inaano po niya. Pero alam niyo po, pinatunayan po ng ating Panginoon na kaibigan po siya sa lahat ng panahon. Diyos po siya sa lahat ng panahon. Diyos po siya sa lahat ng sitwasyon. Magtiwala ka lang kapatid, hindi ka pababayaan ng Panginoon dahil mahal na mahal ka ng Panginoon. Dahil kaibigan ka niya. Amen? Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Praise the Lord. Sabi po dyan, we can always count on Jesus. Amen? Maasahan natin ang Panginoon because He is our best friend. Sino pong best friend natin? So He is our best friend. Maasahan natin si Lord who loves us at all times, all the time. Amen? Palakpakan po natin muli ang Lord. So as we are being served, let us worship the Lord in spirit and in truth.